Good morning mga katanim. Ayan, yung pinakita ko sa inyong sowing dito sa cup ng Mega Packaging, ang tawag dun ay direct sowing. Dito naman sa seedling tray, ang pagpupunla dito, no, ay mayroon tayong tinatawag na transplanting. Ayan, dito sa ating tawag nito direct sowing, wala ka ng transplanting. Ang meron ka lang transfer. Ta-transfer mo from here sa NFT natin. Yun na lang. No? Dito mga katanim, makakapag-save ka sa space kapag gamit mo itong ating seedling tray ng Mega Packaging. Paano maka-save na space? Isipin mo yan. No? Dito ilan lang cups ang mayroon ka compare dito sa seedling tray na mayroon ka kaagad 50. Well, labor intensive naman to. Kung 1,000 ang pinupunla mo weekly, tapos ito itatransplant mo, eh, mabusisi. Pero sa mga nagtatanim sa lupa, ito talaga ang gamit. Nagpupunla talaga sila sa seedling tray. Well, kahit sa ibang bansa, ang makikita mong seedling tray nila, katulad nito. No? Itong styro. Bakit styro na naman katanim? Kasi dito magde-develop ang roots ng ating mga seedling. Kapag mainitan yan, mostly ngayong summer, no, nagkakaroon ng dumping off. Ano yun? Nabubulok yung ugat. Bakit? Mainit masyado yung plastic na pinagtataniman natin. Kaya nga styro para insulated. Ayan. Paano katanim? Diba sabi mo dito, after 4 days, diba sowing ka muna ngayon, tapos babasain mo. Ganon din ba dyan? Yes. Paano after 4 days, paano mo yan ibo-bottom drenching? Ito yun mga katanim. Pakatanim natin dito, babasain din, no? Ilalagay ko dito ito sa katanim box. Ayan, no? May katanim, oh. Hindi ba? Kitang-kita katanim. Kung ayaw nyo sa akin, lihain nyo na lang. Love yan, di ba? So, dito natin ilalagay sa katanim box yung ating seedling tray. Paano? Ganito lang yan. Oh. Yung kasya, di ba? O mga katanim, kasya. Oh. Parang sinukat yung seedling tray dito sa ating katanim box. So, ika-port day ito. Well, doon ka magbo-bottom drenching. Ano na naman yung bottom drenching? Sinabi ko rin yan dito. Maglalagay ka ng nutrient solution na Kiss Plus. No? 2 mLA, 2 mLB. Ayusin ang pH. Dapat umabot ka doon sa 1.2 EC. Okay, 1,200 USCM kung nang gamit nyo yung ating 5-in-1. Again, may mga video ako dyan paano i-calibrate, no? Kasi kahit may meter ka, kung hindi naman calibrated, wala din. Okay? So, yan mga katanim. So, magpupunla na tayo dito. Yeah, bubutasan ko lang din ito. Ng ganyan. Oh. Yan. Huwag ka magbubutas ng 4 feet. No? Dito. 4 feet below the ground. Nako. Ibang ibabaon mo dyan. Yan. Sabi ni, naalala ko naman tuloy ito si Meiko's Farm. No? Itong sa La Paz Tarlac. No? Itong si Dennis. Yan, Sir Dennis, sabi niya, pag magbubutas ka dyan, para alam mo na sasabihin mo katanim. Tinuruan niya ako Sabihin mo ulo-ulo lang. Anong ulo-ulo? Yung ulo lang ba? Ulo ng pako. Masyado. Yan. Ulo-ulo lang dapat ang ang butas dyan. No? Ayan. Okay. So, yan na. Nabutasan na natin. Pagkabutas, anong gagawin? Siyempre, ihuhulog yung ating seeds. Ano yung seeds? Ito yung ating Olmeti seeds. Yan. Okay? Ihuhulog natin to dito. Yan. Galing yan sa katanim store. Yan. Galing to sa katanim store, mga katanim na ating Olmeti. Again, maglalabas ka lang ng seeds Yung seeds lang na itatanim mo. Yung number of counts nun. Yun lang. Yan, ganyan lang para ka lang nag-jolens. Huwag nyo na tatabunan. Huwag nyo tatakpan to mga katanim.
No? Pwesto na to kung saan mo siya itatanim. Diba, dito sa greenhouse, doon mo siya pwesto. Bakit? Para ma-adapt na niya yung environment na kalalakihan niya. Huwag na siyang gawing baby. Hindi naman yan hihingalin. Well, ang greenhouse kasi dapat well ventilated. Mataas katulad nito. Then, nakalatag na doon ang shading net. Dito wala pa. Bakit? May ini-stress ako. Tingnan natin kung maayos talaga yung ating biostimulant. Kahit na stress ang tanim, di magbobolting. Tingnan natin. No, yun ang claim nila eh. Susubukan natin. Claim nila yun. Sa pag gumamit ka doon ng biostimulant, di na daw may stress. Well, sabi ko, subukan. No? Ayan. Okay na. Ayan na. So, ano gagawin dyan katanim? Babasain. Ano pang basa? Hindi yung garden hose. Yung pang-spray natin. Ano? Yung pang-spray, ano yung pang-spray? Yung pang-pulyar, yun di pang-basa. So may kulang daw doon, no? Lagyan natin ito. Ayan na, kumpleto na. Ito kasi mayroon akong tutorial sa Barangay 166 sa Caloocan. Kaya ito mayroon akong punla sa March 14. Sa March 14 ang tutorial ko. So, doon ko to gagamitin, no? Thank you Boss Jay sa invitation. Si Boss Jay Bernardo. Shout out Boss Jay. Love, doon tayo sa Caloocan, no? March 14, no? From 8 AM to 12 noon. Hindi kasama yung lunch nyo, ha? Hindi kasama doon. So, bali ano lang, mag-attend lang kayo. Marami naman kayo matutunan dyan. Especially mga kalokohan tuloy. Yung paano magtanim ng sama ng loob tuloy ng ganito. Yung matutunan nyo doon. Okay ba yun mga katanim? So, ano yung pagkakaiba? Ito, hindi siya spacious, no? Kumbaga makatipid ka sa space, pero labor intensive. Dito naman masyadong space occupied masyado, no? Mag-occupy masyado ng space pag naka-direct sowing. Pero naman, ita-transfer mo na lang sa mga channels mo. Which, kung maliit ang greenhouse mo, capable ka mag-direct sowing, okay, good. Pero kung kayo pang gawing libangan itong pagpupunla at saka pagbubungkal dito at i-transplant dito, mas maganda. Diba? Mayroon kang seedling tray. Okay? So, yun mga katanim. Ang gamit natin dito ay Kiss Plus ika-4th day. Kailan mag-start mag-foliar? Nung ating katanim foliar formula, no? Yung foliar na KFF ay 7th day. Ika-7 dash, no? Pag 7 araw na. Bakit? Maganda ng dahon yan eh. Makapag-receive na kaagad ng ating foliar. Bakit makapag-receive? Ibig sabihin ang foliar pinapadaan sa dahon, hindi sa root. So ang root feeding natin, yun yung ating Kiss Plus. Bakit kailangan pa ng foliar? Parang kanin din yan at may ulam. Ayan, di ba? Yung kanin natin, yun yung root feeding. Yung ulam, yun yung foliar. No? Huwag kang papayag na kiss lang. Dapat mayroong hug. Di ba? Kiss sabay hug. Muama chup-chup. Love, di ba? Ganon dapat. Okay? Kaya nga, kung mag-aasin ka, dapat may paminta. Ganon. Partner yan eh. Partner ba? So, ganon yun. Partner, sabi. So, ito mga katanim, no? Ito yung pagpupunla. Napakasimple. Okay? Huwag nang pahirapan pa. Na itatago nyo, tatakpan nyo, ganyan. Yan o, kitang-kita ng mga buto ko, di ko na tinakpan, hinuhulog ko lang. After this, babasain, paarawan, ibilad. Di ba matay? Hindi yan. 5 years na ako nag-hydroponics, ganito ng greenhouse ko, ganyan ang ginagawa ko. Makinig kayo sa mga successful. Mga katanim, yun lang may papayo ko. Makinig kayo sa mga successful sa hydroponics. Huwag basta-basta makinig kung kani-kanino. Bakit? You will end up kagaya lang sa kanya. No? Hanggang dun lang. Check nyo, kahit umikot kayo ng buong bansa, i-check nyo yung mga hydroponics doon. Makita nyo kung paano ginagawa. Well, thank you at nare-recognize na tayo. Love yan mga katanim ha. So ito yung pagpupunla sa seedling tray gamit ang seedling tray ng Mega Packaging Corporation. Yan, ilang ulit ko na yan ginamit. Well, ito gagamitin natin sa
166 barangay, 166 sa Caloocan. Ayan. We have 193 barangays sa Caloocan na tuturuan natin ha. Ayan. So ito no muna, barangay 166 tayo. So love mga katanim. Thank you very much yan, no. Di ba? Tuloy natin yung sowing dito. Sa direct sowing mga katanim ha. Yung direct sowing natin dito, ituloy natin. Bakit? Sayang pa, dami pa, meron pa nga sa kabila. Ginagawa ko dito, all in, all out din. Kagaya ng kiss, ibig sabihin, pag naitanim ko to, all in, all out din yun. Dapat, yung mga nandoon. Eh, paano pag di mabenta? Hanapan mo ng benta. Obligado ka. Kasi may kasunod na madidelay. Diba? O, tuyo na to. Ulo. Yan, nakita nyo bagong kokopit yan. Kaya ganyan yan. Nasa katanim box siya, mga katanim, no? Nasa katanim box, wala pa siyang tubig. Wala pa tubig, no? Ang bottom drenching nito, bukas pa. Bukas, no? Ika-4 na araw. Okay, ika-4 na araw pa yung bottom drenching nito. So, yan, walang tumubo. Yan, ito tumubo pa. O kaya meron. So, halos lahat, no? Ayan. Sa katanim store din to. Ito, blanco, meron ba? Ayun, meron. Bukas, mga katanim, lalagyan mo na ng Kiss A and B ito, no? 1 inch from the bottom nitong seedling tray, yung level, no? Ng level ng ating working solution ng ating Kiss Plus. Okay, 1.2 EC, no? So mga katanim, itong ating seedling tray, yan, nakalagay sa katanim box. Lalagyan natin ng Kiss A and B 1.2 EC. Okay, kaya kung wala kayong pang metro, 2ml A, 2ml B. Okay, ang level naman ng Kiss natin ay 1 inch from the bottom nitong ating seedling tray, no? Ayan. Ika-4 na araw yan bukas. Ganyan ang gagawin. Ganon din doon sa mga cups. For example, naka-cups kayo, no? Ito mo ilalagay. Ganyan lang. Oh. 1 inch from the bottom ng cup. Yan, ika-4 na araw. So ito, ika-3rd day ito. Ayan. Okay. Kailan magpupulyar? Ika-7th day. Yung KFF natin. Ano? Pulyar kaagad, no? KFF. Para mas marami ang dahon. Okay? Ito naman yung sa seedling tray natin. Yan, bottom drenching na rin natin to. Medyo tuyo na yung kokopit. Yan, 1 inch mga katanim ha. 1 inch from bottom nitong seedling tray. Ganon din sa cup. Kapag sa cup mga katanim, 1 inch din. Yan, from the bottom ng cup. Okay? So ganon lang. Ang bottom drenching ay paglalagay ng may Natsol. Wala nang half strength ha. Full strength na lang. Full strength na yan mga katanim. Okay. So magtitimpla tayo ng Kiss A and B na 2ml Kiss Plus. Ilalagyan natin dito ng tubig itong ating katanim packs. Ayan. So ganyan lang. Then lipat natin ito. Ta-transplant. Ito ta-transfer na lang sa NFT. Ito ta-transplant pa to sa cup. Then saka ilalagay sa NFT. Okay na mga katanim. So ganyan yan. Yun mga katanim, no? Kindly share the video para lahat at madami ang matuto. Para love yan.